tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil ang lahat na nangyayari sa ating buhay ay biyaya. Sabi nga ni Santa Teresita, everything is grace. Hindi lang yung mga mabubuting bagay na nangyayari sa buhay mo, o hindi kahit na yung mga bagay na hindi mo gusto, yung mga nagpapabigat sa'yo, yung mga stress mo, maniwala ka, grasya din yan galing sa Diyos. Kailangan lang natin ng pananampalataya para makita natin na ito ay biyaya at ito ay nakakabuti lalong-lalo na sa ating mga kaluluwa. Magpakumbaba tayo ngayon, minin natin ang mga pagkakataon na tayo ay nagreklamo, tayo ay nagalit, tayo ay nagtampo, tayo ay nagmukmok. Pag mayroong mga bagay na hindi natin gusto na nangyayari sa ating buhay, hingin natin muli ang tulong ng Diyos para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at nubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob ng iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga minamahal, higit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang malubos ninyo ang inyong kaligtasan, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo, upang kayo maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan, sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo, ay may pagmamalaki ko kayo
sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang inyong pagpapagal. Kinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan. Kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako sa inyong kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mitihin, isang bagay itong sa poon inihiling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksiyan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa kanilang mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Alleluia, 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 alleluia. Hirap kaysa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao at humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay na higit sa akin. Ang sino man hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatansyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagtatapos nito? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman may papatapos. Siya'y kukutsain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigmaan sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pang kalaban, ay magsusugo siya ng kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po ba, na-discover po ng mga doktor at sayantipiko ngayon, isa sa mga dahilan bakit daw tumatanda tayong mga tao. Modern science and medicine had discovered one of the root cause
one of the reasons why we are growing old. Makinig po kayo ng mabuti ha, sa mga ayaw tumanda sa inyo, sa mga gusto nilang forever young. Ang sabi po nila, ito daw po ang pagtanda. Aging is the progressive pursuit of comfort. Ayan. The faster that you seek comfort in your life, the faster you age, the faster you become old. Kaya pala tumatanda ang tao, kaya pala nanghihina tayo, kaya pala minsan tayo'y nagkakasakit, ay dahil palagi tayong naghahanap ng madali at masarap sa ating buhay. Oo nga naman po, tingnan nyo, pag ang isang tao ay nakapag-retire na, di po ba agad-agad nagkakasakit na yan, nanghihina, nanglalambot, at mga ilang taon lang namamatay. Hindi naman po sana ha, sa mga nag-retire sa inyo, enjoy life. Pero wag nyo naman pong aalisin yung pagpapawis, yung pagtatrabaho sa inyong buhay. Sino po yung mga maraming may sakit ngayon? Yung mga mahilig kumain, yung mga hindi gumagalaw, yung mga hindi nag-e-exercise. Sino po yung mga may sakit sa puso, may sakit sa liver? Sino po yung na-stroke? Yung po yung mga pag naramdaman nila, kakaunting gutom lang, aba, agad kumakain na. Sino po yung mga may gout sa inyo? Di po ba? Yung mga mahilig nagmimerienda, kumakain ng mani. Sino po yung mga may sakit sa bato? Di po ba sila yung mga mahilig naman na kumakain ng chichirya? Sino po yung mga may diabetes? Sila naman yung mga mahilig kumakain ng matamis. Sabi po ng mga doktor, hindi ginawa ng Diyos ang katawan natin para lang palaging magpahinga. Kailangan po natin ang magpahinga. No doubt about it. Pero sigurado kang manghihina, sigurado kang manlalambot, at mabilis kang mamamatay kung palagi kang nagpapahinga. Our bodies were designed to handle stress. The more you face stress, the stronger that you will become. And the longer you will live. Tandaan niyo po yan. Tingnan niyo na lang po. Kapag nagbibilad tayo sa araw, yung mga sanggol, di ba, nilalabas pa natin yan sa kalsada para sila ay makasagap ng liwanag. Ano pong paniwala natin? Diyan tayo tumatangkad. Ang tinatanggap po natin ay vitamin D. Natural. From the sun. Pero ang bata ngayon, agad nagkakasakit, agad sinisipon. Bakit? Nakakulong lang sa kwarto. Palagi malamig, naka-aircon. Di po ba? Kung hindi ka magkakasakit, hindi lalakas yung immune system mo. Kaya nga di ba, pag merong isang bata nagkaroon ng bulutong, yung mga hindi pa nagkaroon ng bulutong, tinatabi sa kanya, hinahawa na. Kasi sa pagkakaroon nila ng sakit, diyan sila tumitibay, diyan sila lumalakas, at diyan sila lumulusog. Amen? Kung hindi mo gagamitin ang muscle mo, kung hindi ka magbubuhat ng mabigat, hindi titibay ang iyong mga muscle. Di po ba? Napansin ko po na may katotohanan nito kasi kayo pong mga palaging nakikinig sa akin, alam nilang sakit ko, meron po akong frozen shoulder. Nagpapasalamat po ako sa Birhen Maria dahil nung pumunta po ako sa Lourdes, nakatanggap po ako ng tubig. Ito po ang tumulong sa akin miraculously na naalis po yung sakit ng aking balikat. Pero paminsan-minsan bumabalik pa rin po. Ano po ang dahilan? Bakit meron ako frozen shoulder? Kasi palagi din po ako naka-aircon . Pero ano pong ginawa ko? May napansin po ako. Ngayon talagang walang-wala na po. Hindi na po masyadong masakit. Naitataas ko na pong kamay ko. Bawat umaga, nag-e-exercise po ako. Winarningan po kasi ako ng doktor na kailangan ma-maintain ko yung aking sugar. Baka maging diabetic daw po ako. Kaya sa takot, bawat umaga po ako'y nag-e-exercise, nagpapakapawis. At isa pong exercise na ginagawa ko ay nagbubuhat ako ng weights. Magsimula po nung nagbuhat ako ng mga barbell, ng weights, napansin ko po na wala po yung sakit ng aking balikat. Nag-improve po, nawala yung aking frozen shoulder. Yun pala yung sagot, yung stretching.
Yung iniiwasan kong stress o pagod, yun pala talaga ang magiging gamot para ako ay gumaling. So see, my dear friends, understand that stress really is helping your body. At hindi lang po sa ating katawan maganda ang stress, pati din po sa ating kaluluwa, pati din sa ating pagkatao. Tulong din po sa pagpapakabanal ang ating paghihirap, ang ating pagdurusa na pinagdadaanan minsan sa buhay. Kaya naman po, balikan niyo ang turo ni Jesus dito sa ating nabasang ebanghelyo. Sabi niya, hindi karapat dapat na maging alagad ko ang sino man na mas mahal pa niya ang kanyang pamilya kesa sa akin. Hindi magiging tunay kong alagad ang sino man na ayaw niyang buhatin ang kanyang krus. Sabi niya, hindi magiging alagad ko ang taong mas mahal pa niya ang kanyang buhay kesa sa akin. Para po kay San Ignacio ng Loyola, meron daw pong 4 na dahilan bakit minsan galing sa Diyos binibigyan tayo ng mga iba't ibang pagsubok at paghihirap sa ating buhay. What are these 4 reasons why God allows us to suffer and to be burdened sometimes in life? Remember this, number 1, so that we can know ourselves. Para makilala mo ang iyong sarili. Second, so that we can detach ourselves from material things. Para wag kang masyadong nakakapit sa mga kayamanan dito sa mundo. Third, so that we can reflect on the shortness of our life. Pinapahirapan ka ng Diyos kasi pinapaalala niya na hindi naman talaga magtatagal ang buhay mo dito sa mundo. Ang talagang buhay natin, kasama siya doon sa magpasawalang hanggan. And fourth, God allows us to suffer so that we can be prepared for eternal life. Ang buhay na ito ay dress rehearsal lang. Pagsubok kung tayo ba ay karapat-dapat na makapasok sa kanyang kaharian. Kaya, hindi dapat natin pong iwasan yung ating mga paghihirap sa buhay dahil may halaga palagi ito. May tulong ang mga pagsubok sa ating katawan at sa ating kaluluwa. Tandaan niyo po, hindi naman po talaga ang paghihirap ang problema natin sa buhay. What is our real problem in life? Ito po, ang tunay na problema natin dito sa buhay na ito ay yung pag-uugali, yung attitude natin pag tayo ay dumadaan sa mga problema. Kaya lalong nagiging mabigat ang iyong pinagdadaanan dahil sa iyong pag-iisip na yan ay mabigat. Opo, mabigat yan. Pero magiging mas magaan yan kung papalitan mo ang iyong pag-iisip, ang iyong pananaw habang dumadaan ka sa problema. Amen? Kaya nga po, sabi ni San Pablo, balikan niyo sa unang pagbasa, napakaganda, do everything without grumbling and questioning. And always rejoice. Palagi kayong maging masaya. Tinuturuan po tayo ni San Pablo, ano ba ang tamang pag-uugali, pananaw, or attitude kung tayo man po ay makakaranas ng iba't ibang pagsubok o problema sa ating buhay. Ang problema ay magiging problema lang kung nagrereklamo ka. Amen? Ang paghihirap, lalong hihirap kung magtatampo ka, kung magmumukmuk ka, kung magiging malungkot ka. Pero ang stress, nagiging pong blessing yan kapag masaya ka. Amen? Ang stress, magiging tulong sa iyo yan kapag nagpapasalamat ka. At ang stress, hindi mo makikitang problema yan kung maniniwala ka, binibigay yan ng Diyos kasi gusto niya na pagpalain ka. Remember, my dear friends, before God will give you success, He will test you with stress. Our successes are really a sign that you have handled the stresses of life. There is success because you have undergone through a lot of stress. Kahit na pagpalahin ka ng Diyos, kung hindi ka naman dumaan sa hirap, kung hindi ka naman dumaan sa problema, mawawala din po yan. Halimbawa po, kung kayo po ay bibigyan ng 1 million pesos, ano pong gagawin niyo? Imagine niyo po,
kayo po ay bibigyan ng impluensya, ng kapangyarihan ng Diyos, ano kaya ang gagawin niyo? Kung kayo ay bibigyan ng maraming ari-arian o kayamanan ng Diyos, ano pong gagawin niyo? Ngayon, ang mas mahalagang tanong, pagkatapos po ng 10 taon, yung binigay ng Diyos sa iyo na pera, impluensya, ari-arian, nandyan pa kaya? Kasi kung hindi mo naman talaga pinaghirapan yung mga bagay na yan, di ba mabilis din po na mawawala? Kasi ang grasya na hindi mo pinaghirapan, mauubos lang. Kung wala ka talagang kaalaman, ang blessing ay masasayang. Kung ang tagumpay mo, hindi mo naman talaga pinagpawisan, babaliwalain mo lang yan. Ang kasabihan nga, mabilis na dumating, mabilis na aalis. My dear friends, stress and difficulties carried with gratitude and perseverance can be grace and blessing too. Kapag dumadaan tayo sa mga problema, yakapin niyo po na maigi yan. Tanggapin niyo po. Kasi tandaan niyo po, bago ka bigyan ng problema ng Diyos, bibigyan ka muna niya ng grasya. At habang ikaw ay dumadaan sa problema, hindi ka rin papabayaan ng Diyos na walang grasya. At kung ikaw man ay mabigo, kung ikaw man ay magkamali, pagkatapos ng problema, may grasya pa rin. That is the good news. Remember that. Why you should not worry in facing your stress and difficulties in life, because there is grace before the problem, there is grace during your problem, and there is grace after your problem. Wow! Naisip niyo po ba yon? Yan po ang mensahe ng Diyos sa inyo. Bakit nag-aalala ka? Kasi nakakalimutan mo na ikaw ay pinagpapala ng Diyos sa gitna ng iyong problema. Huwag ka masyadong mag-alala. Kung nabigo ka, kung magkamali ka, kung mag-fail ka sa buhay, bakit? Kasi yung kabiguan mo, yung failure mo, ginagawa kang mas matatag, mas mahusay, mas malakas, mas mabuti. Huwag kang mag-alala. Kung man madapa ka, mahulog ka, sinong sasapo sa iyo? Ang Diyos. Pero ang problema na napakarami sa atin kasi, dahil sa kasalanan, lumalayo tayo sa Diyos. Paano kanya sasapuhin? Paano kanya yayakapin? Paano kanya tutulungan kung nabubuhay ka sa pagkakasala? Hindi po ba? Sin is what separates us from God. Do your best. God will take care of the rest. Amen? Gawin mo 100%. Kung man nabigo ka, nandyan ang Diyos sa likod mo, tutulungan ka niya. Hindi ka niya papabayaan. Amen? So, do not worry if you fail, because you will always become stronger with your failures, with your stress. And second, every after failure, even in your stress, God will catch you. Pag hindi mo na kaya yung krus na buhat mo, di ba sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal na, kayong mga napapagod na, tutulungan ko kayo. God will catch you. Ang tanong lang, ikaw ba ay magpapaakay sa Kanya? Ikaw ba ay magpapatulong sa Kanya? Ikaw ba ay magpapayakap sa Kanya? Magdasal po tayo. Pagkalooban sana tayo ng Diyos ng katalinuhan na makita natin ng ating mga paghihirap sa buhay. Una ay pagpapalakas sa atin. Pangalawa, pagpapabanal sa ating mga kaluluwa. At pangatlo, ang mga paghihirap natin talaga ay paglalapit lang ng Diyos papunta sa Kanya. Amen. Lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo na hindi pa bago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Ating sabihin, pagdasal, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa, mga obispo, at mga pari, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang iwaksi ang pananalig ng mga material na kayamanan at matagpuan ng tunay na katatagan sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo'y naway hindi tumalikod sa mga pagsubok
at sa halip harapin natin ang mga krus na dumating sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, alam mo ang marami at iba-ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasanin ng aming krus at sumunod sa mga yapak ng iyong anak. Nihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuwing inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Tinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan ng Espiritu Santo'y unang aming bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaan, mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya, kay isa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo.
bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bakit ba tayo nagkakaroon ng problema sa buhay? Nag-uumpisa yan sa ating pagtingin, sa ating pag-uugali. Pag iniisip natin o tinuturing na problema, ang isang tao, ang isang karanasan, ang nangyayari sa ating buhay, diyan lang talaga magiging problema. Pero pag nakita natin mga bigat at pagsubok sa ating buhay, ay talagang tulong ng Diyos, pagpapala sa atin.
Dahil gusto ng Diyos tayo'y maging malusog. Gusto ng Diyos maging mabuti ang ating kaluluwa. Gusto ng Panginoon na tayo'y mapalapit sa Kanya. Mabigat man, mahirap man, wala tayong magiging problema. So, handle your stress. You can handle it. Why? Because God gives you the grace before, during, and after. Pag tinatakasan mo yan, pag hinahanap mo yung madali, yung magaan, diyan lalo iiksi yung buhay mo. Diyan lalong manganganak na mas marami pang problema sa iyo. Kaya, tanungin niyo pong sarili niyo, ano ba yung mga stress ko ngayon? Ano ba yung mga problema ko ngayon? Ano ba yung mga kinaiinisan ko? Mga ayaw kong harapin sa aking buhay? Yakapin niyo po. Harapin niyo na mabuti. Walang pagrereklamo. Kung hindi, may pasasalamat sa inyong puso. The way you handle your stress will be the way to your success. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.